Sa Taiwan, nasaksihan namin ang gawin ng mga oso. Sa kanyang paggising, ini-enjoy niya ang tahimik na gubat at sariwang hangin. Oras na para maghanap ng makakain. Pero hindi niya alam na may nakabang na pala na panganib. Hindi nag-iisa ang oso sa kanyang teritoryo. Dahil kasabay niya maghanap na makakain ang egret. Omnivore ang mga Formosan black bear. Ibig sabihin, pwede siyang kumain ng prutas at karne. Pero hindi kasama sa menu niya ngayon ang egret. Sa kanyang pag-iikot, nakabuntot palagi ang ibon. Nang mabusog, mukhang dinalaw na ng antok ang oso. Kaya naman, nahiga na lang ito bigla sa tabi ng sapa. Payapa naman ang kanilang buhay. Pero hindi ito ang natural nilang tahanan. Isa itong pasilidad para sa mga Formosan bears. Pakaunti ng pakaunti na rin ang kanilang lahi. Dahil ang Formosan black bear na ito ay nanganganib ng maubos sa wild. Dahil dito sa Taiwan, nasa mahigit 200 na lang ang kanilang bilang. At ang ilan sa kanila napupunta sa pasilidad ng Wildlife Hospital. Biktima raw ito ng mga silo o trap. Sa ngayon, may 3 Formosan black bear sa kanilang pasilidad. Pinayagan tayong sumama at tumulong sa paggagamot ng isang na-rescue na Formosan black bear. No? And this is Doc Emily and Doc Mao. They're the veterinarians here in Wild One. At August is trapped in the Tree? trap Yeah. pilot wire trap. Wire trap, Yes, and we rescue from a tree. Hong Shi-tu ang pinangalan nila sa rescued black bear. So this is Hong Shi-tu and about 60 kilograms. This one is wild. Kaya nilang bumigat hanggang 200 kilo. Grabe. Grabe yung injury, no? He's a young adult Formosan black bear. Dahil sa snare, nagkakaroon ng constriction doon sa kanyang paa, tapos mamamaga yung paa niya. Oras na para linisan ang kanyang sugat. This is my first time to see the wound, but I think there's a big improvement already. Pagkatapos linisan, kailangan naman i-laser ito. Nakakatulong itong laser na ito to help the circulation. When there's blood flow, there's better healing. The nerves also needs to be regenerated. Good, good. So now we can see that the paw is pink already, indicating good circulation in this area.
But I think Hongxi is still lucky because we were able to preserve the po. Endemic sa Taiwan ang Formosan black bear. Siya ang pambansang hayop ng Taiwan. Ang palatandaan ng kanilang uri, ang puting V-shape na marka sa kanilang dibdib na parang crescent moon. Kaya tinatawag din silang moon bear. Sa pagkaunti nila, bihira na silang makita sa wild. Ilan sa kalaban nila ay mga trap na nakakalat sa gubat. Sasamahan ako ng animal keeper na si Philip. Meet Hongxi 1 and Joshi 2. Pareho silang biktima ng pansilo ng baboy ramo. So makita mo, no, putol na yung paa niya dahil na-snare din. There's a transmitter in the neck. It's a much more older black bear. So you have released a lot of bears with only missing paw, Yes. and they're doing well. Yes, they can, because we have a collar for tracking. Monitoring, yeah. Yes. Habang naglalagay ng pagkain sa kulungan, ipinakita ni Hongxi 1 ang kanyang lakas at bangis. Bigla kasi niyang binubuksan ang kulungan. Oh my God, it's like a human. Full of humans. When bear had injured by the snare traps, I will feel very frustrated because this kind of situation won't stop in like 10 years or 20 years in this kind of time period. But we know that we are doing our effort to let it be better. Ayon sa wildlife conservation law ng Taiwan, pinagbabawal ang paglagay ng snare at foot traps sa gubat. Sa buong Asia, patuloy na bumababa ang bilang ng mga oso dahil sa illegal poaching. Pinapatay sila para kunin ang gallbladder at bile na ginagamit sa traditional medicine. Pinaniniwalaan kasing nakakagamot ito ng sakit tulad ng flu at epilepsy. Dumating na ang araw na pinakahihintay nila Hongxi 1 at Joshi 2. Ang malanghap ang hangin sa wild. Ito na ang araw ng kanilang pagbabalik. Habang si Joshi 2 naman, pinakiramdaman muna ang paligid. Hanggang sa kumaripas na ito ng takbo. Ang ingay na narinig sa video na ito ay paraan para itaboy at magkaroon ng impresyon ang oso na delikado ang maging malapit sa mga tao. Hindi pa tapos ang laban para sa Formosan black bear. Sana dito na sila makapagparami at tumanda. At patuloy na maging ligtas.